sa susunod na taon tataas yung aking sweldo, no? No-brainer from all perspectives. 100% I believe that I will fight that. It's okay. Meron akong dollar account. I feel bad. Hindi siya okay, Iyon. Hindi siya okay. I feel bad. Okay, back to school tayo. Eto kayo, pinaguhukay niyo pa sa inyong mga lumang baol, ang inyong mga lumang varsity jackets. Ngayon, swerte kayo, hindi niyo na dinaanan ng K-12. Right? At yun ang pag-uusapan natin ngayon. Kasama natin, of course, representative ng DepEd, Tony Umali. Kasama rin natin, dalawang party list congressman. Si Congressman Tonchi Tino ng Alliance of Concerned Teachers. At si Congresswoman Bernadette Herrera D ng Bagong Henerasyon. So, ASEC, tatalino ba ang batang Pilipino dahil sa K-12? Ayun ang tanong. Yun po ang aming sinasabi at sinusulong na sa pamamagitan po ng K-12. Ang ibig sabihin po ay kindergarten. Pagkatapos po na idadaan po ang mga mag-aaral po natin sa 6 na taon ng elementaryang edukasyon, 4 na taon po ng junior high school at 2 taon ng senior high school, sila po ay mas magiging handa. Kaya po, tama po kayo, mas tatalino in that sense. At magiging handa po sa mundo ng pagtatrabaho o kaya po sa mundo ng pagnegosyo at mundo ng pagkukolehiyo kung sila po ay tutuloy sa kolehiyo. Of course, ang may pakulo ng K-12. Dating presidente ng Lasal, Brother Armin Luistro. Tatalino daw yung mga bata. May K ba yung K-12? So, sabi natin walang K kasi kapos sa budget, no? Dahil dito, 1.6 million yung mga 5-year-old children na pumasok sa mga public schools natin, nangangailangan ng 25,000 na classrooms at least, no? Hindi naman naitayo ng DepEd. So, anong nangyayari ngayon? May mga schools, 3 shifts, meron pa nga 4 shifts, nagsisiksikan, gano'n, ano? Teachers, dahil sa kakapusan ng budget, mahigit 20,000 yung mga tinatawag nilang volunteer kindergarten teachers. Mas mababa ang qualifications ng mga ito, wala silang teaching license, tapos napakababa ng sweldo, from 3,000 to 6,000 pesos per month. Mahirap mag-expect ng quality kung ganito ang kalagayan, no, ng implementation ng programang ito. Alam mo, taon-taon, at siguro naman kahit sinong empleyado, naghahangad, nangangarap na sa susunod na taon tataas yung aking sweldo. No? Wala namang Pilipino na gusto yung sweldo natin mababa kasing kagaya nung last year. No? Makikita niyo naman doon sa salary standardization, si Pangulo Aquino naman ay patuloy na nagdadagdag ng sweldo. Siyempre, kung anong nadadagdag, palaging yung mas maliit kaysa doon sa inaasam-asam ng lahat. Charot. We're trying to make high school a sustaining education na pagka-graduate nila, they can go to work. So, hindi na siya just a preparation for college, but a preparation for your future. Hindi lang purely subjective yung dahilan kung bakit nagda-drop o maraming dropout sa high school. The main reason is objective. So, there's a basic problem of access to high school na hindi pa nasusolve at hindi masosolve ng K-12. Ito ba ay nai-standardize yung educational system natin sa Pilipinas? Kumbaga, pumapantay tayo sa pandaigdigang standard? Yeah, well actually, yun naman talaga yung target natin. Maging kapantay tayo sa international. As a matter of fact, we're the last in Asia to do this. Tayo na lang. Yeah, and then I think last 3 in the whole world. Yes, 3. So, Sino yung tatlo na yan? Do we know? Djibouti, Angola, at tayo. So mahirap ang mahirap. Hindi magandang tingnan na kasama na lang natin na walang K-12, Djibouti at Angola na malamang hindi alam ng mga kababayan natin kung saan yung mga lugar na yan. Ang Djibouti nga pala isang maliit na bansa sa Africa. Ang Angola ay hindi masyado maliit. Nasa Africa din siya pero medyo hindi siya ganun ka-develop. Angola. Oh my God! Oh my God! Dali lang. Ito sa lang pagramdam
ng teacher, no? Nasa kapangyarihan Sir, mo. sir. Sinong sasagot? Sige, Gerard. Kasi nagdagdag po tayo ng bale 2 years. Ibig po bang sabihin ito na yung quantity, dahil dumami yung bilang ng mga taon nila sa school, ay is equals to the quality of education or quality of the graduates ba? Yung 12 years curriculum na ginagamit talaga natin yun ay gamitin sa loob ng 12 years talaga. Parang gano'n, may emphasis. Kaya yung 11 and 12 is precisely to specialize dun sa kagustuhan ng bata. So I don't consider it as a +2. For me, it's a -2 because yung 2 years of college binabang sa high school. Pag-usapan natin yung gastos. But it's still cheap. Conservatively, ang estimate namin, 8,800 per student per year. Ang poverty line natin ay nasa per year is something like 15,000. In other words, pabigat ito para sa lalo na sa mga maralitang pamilya. Magkano rin ang college ng first 2 years? Yun yung dapat i-compare natin eh. Kasi pinipilit kapangin ng mga parents na at least maka 2 years college. Lahat yan ang ginagawa mostly sa depressed areas. May sapat na bilang po ba tayo ng mga skill teachers dun sa mga specialized fields na yan? Kasi high school teachers po sila, di ba? Yung Meron po ba tayong 3 hanggang 4 na taon para magkaroon tayo ng sapat na guro na magtuturo dyan sa field na yan. At pati yung mga test na instructors. Sir, kanina napag-usapan natin yung specialized courses na 2 years, no? So, after mag-graduate nung mga estudyante dito sa K-12, sir, gano'n naman tayo kasigurado na mababago din natin yung mga kumpanya na yung thinking na kasi ang requirement nila lagi, kailangan college graduate. Si Brother Armin, nung nagsisimula pa lamang tayo, nakipag-pirmahan yan, Memorandum of Understanding with some top 20 to 25 companies. And they said, yes, they will recognize our K-12 graduates. Asek, na-high blood si Senator Trillanes sa issue nito ng K-12. A no-brainer from all perspectives. We shouldn't have, for a third world country, for a developing country, this should not have been placed on the table to begin with. Hindi ko naiintindihan, pero parang masarap sa tenga. Meron pang part ng K-12 na hindi pasado. Wala pang batas. Wala pa talaga siyang batas. Only kindergarten ang may law. Kaya today, kinder pa lang i-implement. Kinder pa lang. So, kaya pala. Ito na ba yung bagong grading system sa K-12? Ayan, wala akong alam dyan. For grade 1 and grade 7, tama po yan. So wala na yung mga pasang-awa na 75. Parang mahirap na sanayin yung mga Pilipino sa grading system na ganito. Anong grade mo, Bev? A. Okay, anong grade mo, Renz? D. D ka. Developing pa lang ako. Bakit? Anong rational behind yung pagpalit sa grading system? Una sa lahat, yung konsepto ng pagbibigay ng grado na hindi numero ang binibigay, kung hindi letra, ay hindi bago ho yan. Alam natin lahat, meron, maski ngayon, E for excellent or O for outstanding. And then they put VS or VG. Mali rin yan. No, but that's ongoing. That's all what I'm saying. Oh. So that's something new. So may VS, VG, meron tayong satisfactory, good. Yung iba pa nga ang nilalagay nila, NI needs improvement. Mas maganda yung atin, beginning. Yung iba poor. So parang mas suwabe yung ganitong grading system. Hindi masakit. Pwedeng pasado, AP, angat sa pasado. D, dehado. Dehado. Sa pwede talaga to. Bali yung mga textbooks po, written in the mother tongue. Sinisimulan natin sa grade 1. Okay. Doon sa mga na-identify nating areas na may mother tongue na So dito nagkakasundo kayo? Asek, edukasyon sa pagpapakatao. Mahirap pagkasunduin. Mag-ipon muna tayo ng referee. May referee. Ito Pacquiao, brad. Ano ba? Mukhang galit kayo eh. Mamaya pag-uusapan natin. Pacquiao, Brady. Ito si maraming salamat. Si Ronnie, multilingual. Go! Time to start PE. Hawakin mo na. Ronnie, hawakin mo na. One-man teacher, one. The one Si kindergarten teacher. Magkano? 3,000? 6,000? 3,000 to 6,000. What can you do? What can you do with 3,000? Sabi mo sa akin. Ano? What can you buy? 20,000. You're supposed to referee. Alam mo na bakit? Bakit partner? I
I like a good fight. Mali-mali ang scoring, sir. Medyo. Mali ito scoring. Okay, anyway. Galing sa Las Vegas siguro. likes the underdog. Maraming salamat. kidding, I'm just Assistant Secretary Mali, Congressman Pino, at Congressman Herrera D. Thank you, thank you. 100% I believe that I will fight. It's okay. Meron akong dollar account. Okay, hindi pa tayo nakaka-move on sa pagkatalo ni Jessica Sanchez. Ito pa ang pinakamalaking dago. Pacman. Masakit yan. Talo kay Bradley. Ronnie Nathaniel. Salbayan naman talaga itong tanong. Is there a conspiracy against the Philippines in America? No naman. Not a conspiracy. They just want to exploit us, that's all. We have to think very independently, think with a nationalist mind, and think of our country first. And don't think anybody's going to do us any favor. Ronnie, aren't we just being soiled? I mean, let's get that question out of the way. Alam mo na, ganito. When Marquez fought Pacquiao in the last fight, ako mismo sinabi, I thought he lost. I thought Marquez won. Pacquiao got angry with me, didn't talk to me for 2 or 3 weeks. He was very angry. What I've always said is that when Pacquiao lost, I said he lost. When I thought he lost, I said he lost. Now, when he was robbed, I mean, it was scandalous. Grabe yung ginawa nila. Garapal. Normally, I respect the decision. But 100% I believe that I will fight. It's okay. Oh, tahan na bibi. Andito na si Mama. So sir, is there something behind this? Kasi the 3 judges that scored the bout, they scored Pacquiao's fights before din naman eh. Yeah, but they did it in yung fairly. But this time, why is it like this? Why is it so different? No, dati naman lampaso yung kalaban. Either knocked out, TKO'd, or really battered and obvious. Then si Manny naman may edad na, 33 years old. So he's a little slower than he was before. Pagkatapos, in his mind, I'm trying to read his mind. After 8 or 9 rounds, alam niya, panalo ako, walang problema. Lamang na lamang ako. Why will I take a risk in the last 3 rounds? Yung problema natin, Bradley is a different kind of animal. Shokot ka, no? Medyo. Haba. Kaya mo yan. If you watch the fight, Pacquiao hardly hit him on the body. Alam niya. If I hit him there, nothing's going to happen. That's why he went to the head and the chin. I don't listen the announcement because I believe that I thought I won all the judges. I won the whole 12 rounds. Nagmukha siya mahina. Apektado rin yun. Pero statue the world, there is nobody in this whole wide world who didn't think he won. Yes. You look at the Twitter, everybody from everywhere, every journalist, every American writer said he won. After all the Twitter hysteria subsided, he still lost. Talo pa rin sa record. Hindi, not in reality. You know, sometimes in life, you become bigger when you lose. Bumabalik tayo kay Jessica Parang Sanchez. Jessica Sanchez lang. Isang proof na panalo talaga si Manny sa laban. Floyd Mayweather Sr. Yes. In interview after. I think Timothy Bradley put up a great fight. I think he fought hard enough to win the decision. No. Si Juan Manuel Marquez. Siya yung kontrapelo ni Manny. In that fight, with Pacquiao and Bradley, tingin niya si Manny pa rin panalo. He felt bad because the decision is no good. No, I feel the same. No happy, no angry, but the judges give a bad decision. Si De La Hoya. Oscar De La Hoya. Sabi niya, return the belt and proclaim Pacquiao the winner. Apparently, bago pa yung laban, may stipulation na doon sa kontrata for a rematch. Which is not usual. Which is not Tama ka. That's the thing that bothers me. Okay. That bothers me, the rematch clause. Because, alam mo na yung mga world organization, they frown on rematches. Because they want to see new faces coming up and fighting. Okay? To give others a chance.
So that's the thing that bothered me, the rematch clause, to be honest with you. At sino naglagay ng rematch clause doon? The promoter. Promoters. Promoters put that. They have Now, the same promoters, tama ba? Same promoter. Yeah, they have the same promoter. So, Win-win. both top rank, so he's protecting his interest. Pareho naman natin hindi gusto yung nangyari, kaya hayaan na natin. Move on na lang, ha? Kapag pinabagsak ni Manny si Bradley sa laban na to, sinong kakalabanin niya sa November wherein nasa jail pa si May? Si Mayweather. That's true, pero they were going to fight Marquez in November. I'm telling you, they told me they're going to fight Marquez. Give him one more chance in November. Baka mas delikadong kalaban si Marquez, kaya si rematch na with Bradley. If I was Bob Arum, and I'm not because I'm neither rich or a Jew, okay, so I would wish that he will try somehow to negotiate a fight with Mayweather. So instead of going with a rematch with Bradley, Pacquiao will fight Mayweather and then end it all. Pero dahil nga dyan sa pagkatalo ni Manny Pacquiao, umiksena din ang kanyang nanay na si Mommy D. Dahil siya ay nag-faint nung malaman na natalo ang kanyang anak. Dahil wala nang pasalubong na Hermes, Hinahilo lang ako sa sobrang init. akala ko dahil dun eh. So kahit si Mama D, pikon. Hinimatay si Mami. Parang Sleeping Beauty lang, sir. Yung nanay na lang, hamunin ko. Ang nanay mo, hamunin ko. Kaming dalawa. Papos na ako ng 10 million ni Manny. Ronnie, maraming salamat. Salamat din, partner. Hanggang sa susunod na laban ni Manny Pacquiao. November 10. Hopefully, sino to? 10. He skips the rematch with Timothy Bradley and goes straight Mayweather. Tama to Mayweather. Kahit sa kulungan. Okay. Yan ang maganda. I-pray-over Sa natin ring. lahat ng Huwag naman sa kulungan. laban. In jail. Maraming salamat. Sino matira? Ronnie Natalo. Salamat din. Thank you. Thank you, sir. Okay, star for all seasons, 50 years na pala sa showbiz. Wow. Sa showbiz lang, Sa showbiz pa lang. 9 years old siya nagsimula. Trudy's Liit. Dokumentados Chika with Ate V. Hi! Ako po si Ate V. Pero yun nga, tinanong mo kung may plano siyang tumakbo bilang senador sa susunod na eleksyon. Again, if I may, seriously, no political ambition. Given a chance, I want to finish my third term in Batangas. Pero to aim for a higher position, at this point in time, hindi pa po muna. For Senate? Yes, for Senate. Oo, kasi nga, di ba, nasa top 13 to 21 siya eh. Naglalaro siya dun sa range na yon ng mga senatorial bet o gusto ng mga tao. At 96% yung ano niya, yung popularity awareness niya. So, ang taas nun. Teka muna. Pakiayos ang buhok bago tayo mag-take action! Talaga? Top 13, hindi naman salamat ho. Wala naman kasi ako ambisyon talaga sa politika. Pwedeng tatakbo ako uli. Kung hindi rin tatakbo, okay lang. Pero kung saan ako ilalagay ni Lord at gusto pa rin ako doon, why not? Pero hindi ho ganun kasi kadali. Maganda rin naman ang record niya. Siya yung unang gobernador ng Batangas na babae. Kasi masyado na lang maraming magkakamag-anak sa Senate, di ba? Kumbaga nandiyan na, kung si Sonny May delikadesa si Ate V, dahil maraming ang magkakamag-anak sa Senate. Nga, sila Cayetano, di ba? Malay mo sila, Angara. Ang dating Si Enrile. Oo, sakali siya, di ba? Naku, ang dami nang magpapamilya ron. Inday! Ano bang buhok ni Ate V? Hindi ako makatik. Parang hindi pa dapat naman. Ang dami na yatang magiging magpamilya doon. Direk, akala niya raw po, commercial ito ng shampoo. Hindi ko rin naman ini-encourage si Lucky At ako nagsasabi sa kanya, kung hindi ka pa handa, huwag kang papasok. Kung ano man yung sa tingin ni Eduardo na dapat na kalalabasan o desisyon ng anak ko, pareho lang kami doon. Hindi ako magsasabi sa kanya kung tatakbo siya o hindi. It's just nahihilingan lang siyang tumakbo. Ano, Direk? Naniniwala ka ng commercial ito ng shampoo at di lang interview? Mea culpa, Inday! But anyway, nakakatuwa talaga si Ate B. Tiniro na rin natin siya tungkol sa dollar account kung meron daw ba siya. Meron akong dollar account. Siguro mga dalawa yun. Uy, pinaghirapan ko yun, ha? Kung sino man mangungwestiyon yan, utang na loob, magharap tayo. Siguro naman ako sa atin, yung bilang dineclare na rin. Bawal na magtanong presko niya yun eh. Okay. Utang na loob, 9 years old, tinrabaho ko na yan, no? Kung anong meron ako,
Pinaghirapan ko yan. At totoo, may pera ako. Kaya maganda si Ate V, kahit nga 50 plus na siya, no? Ang secret niya kasi, exercise pa rin syempre. Kahit kumisan anong pagod ko, sinisiguro ko na may time ako to exercise. Yun lang ang pinaka-importante. And then yung susunod ka na rin po, yung tamang pagkain. Hindi na pwedeng puro baboy. And then at the same time, yung mga fresh juices. Pag 36 ka na talagang kailangan. Kayo kanina pa kayo tawa ng tawa. Mag-walk out ako dito Wag na kayong ikibo. 36 na palang idol ko. Mas matanda sa akin ng 20 years. Amin na yan, Suklay. Ayan, mukha ka ng 16. Kung meron man akong pinagdarasal, dalawang bagay lang to take care of my family, to guide me sa trabaho ko as a public servant, and health for the family. Parang tatlo yun. Kung meron man akong pinagdarasal, dalawang bagay lang to take care of my family. 1. To guide me sa trabaho ko as a public servant. 2. And health for the family. 3. Ate V talaga, chikadora. Buti pa, watch ka na lang ng dokumentado. I feel bad. Hindi siya okay, hindi siya okay. I feel bad. Si Benamin Abalos nga pala, nakapagpiyansa, pero dahil for one case lang at may isa pa siyang kaso, hindi siya makalabas ng kanyang detention center sa Southern Police District. Kaya ba nag-walkout na lang siya, Michelle? Tama yan, sir. Nag-walkout nga itong si Benamin Abalos kasama yung buo niyang pamilya. Last week to, June 7, dun sa naging desisyon ni Judge Mupas. I feel bad. Hindi siya okay, hindi siya okay. I feel bad. Yung mabuti pa isang judge, reasonable, tsaka marunong. Hindi, marunong naman ito. Kaya lang, nagtatanga-tangahan. Nagtatanga-tangahan. Sir, bad words yun. Cool ka lang. Dalawa yung topics na dinidinig nung araw na yun Yung pagiging state witness nitong si Yogi Martirizar at yung bail hearing niya mismo. Lahat ng testimony ibibigay niya pwedeng magamit laban sa akin pero never sa kanya kung siya ay hindi ma-discharge, which is very unfair. Nako, paipit ang electric fan para mabawasan ang init ulo ni Sir. Ito ang aircon para mas cool. Si Martirizar pala, siya yung election supervisor ng North Cotabato noong 2007 elections. At siya daw ang inutusan umano ni Abalos para mag-manipulate ng election results from 12-0 in favor sa team unity ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. May pinakita pa siya na parang wooden canister na from China pa daw, gift ni Abalos sa kanya na may lamang 50,000 pesos. Parang ang sabi ni Martirizar, parang doon pa lang, parang kinukondisyon na yung mind niya na sumapi sa kanila para makagawa ng dayaan sa darating na Pero ano ba yung ino-oppose nila na sinabay na nakakagulo sa kaso niya sa bail hearing, yung kanyang pagkakaso na kailangan i-discharge as state witness si Martirizar? Kasi parang itong sa bail hearing nila, masyado nang matagal. Piyansa lang ito Para lang ang tatay ko makauwi habang may hearing. Hindi ibig sabihin acquitted siya, piyansa. Pero the manner by which they are doing things masyadong karapal. Nakakatakot na ito. Nakakatakot na. Parang noong last year pa kasi nag-start yung kaso. Tapos hanggang ngayon, yung bail hearing, hindi pa rin matapos-tapos. Samantalang yung dito sa sala ni Judge Eugenio de la Cruz, mas nauna pang natapos. Nakalabas siya ng courtroom, sir. Binalik ba siya ulit? At pumunta siya kaagad sa kanyang detention sa SPD. Bumalik agad siya na SPD. Tapos ito ang medyo isipin mo nag-traffic pa siya Tapos ito yung nakakagulat. Habang nagpapatuloy nga yung pagsasalita ni Martirizar, biglang pumasok, nag-return of the comeback si Abalos doon sa korte para daw pakinggan yung mga sinungalingan ni Martirizar. Baka naisip niya on hindsight na hindi mo pwede basta-basta iwanan. Talikuran ang korte. Lalo ka mapapatrouble sa judge. Wala nangyari, mas tingnan nyo na lang nangyari kay CJ Corona. CJ Corona. Nag-walkout, napikon lang. At same reason, sir. Parang uso nga ang walkout talaga. Same reason ang sabi na high blood din daw si Abalos. Sakit ang ulo ko. I hope
you don't mind. Sa bata ko ako. Kasi naman, sabi ko sa inyo, kulang kayo eh. Kayo rin, baka matulad kayo sa kanila. Hindi naman siya bumalik na naka-wheelchair kamukha. Hindi, naglalakad na Sir Elvin sa kanya, naglalakad. Sa pag-walk out niya, sabi ng isang lawyer ng Comelec na nagpalamig lang naman daw si Aban. Iba na naman ang siguro gusto niya lang na mag-chill out. Cool, kasi mainit na eh, mainit na masyado. Mainit? Tag-ulan na kaya? Anong ending? Nabigyan ba siya ng bail? Na-discharge ba? Ang ending niya, Southern Police District. Southern Police District. Kasi marami pag ipipresenta yung Comelec na witnesses to prove na guilty siya sa kaso para hindi siya makapag-bail. Magaling yung witness namin. So it's up to Chairman Abalos to rebut whatever her allegations. Kaso nga na to, ito yung parang kasama siya dito, kinasuhan sila dating Presidente Gloria Arroyo nga, tapos si Lintang Bidol, si Andal Ampatuan Senior. Sila yung magkakasama. Sila yung magkakasama dito sa natirang kaso na hindi siya makapag-bail. So, hindi naman siya pinakulong for contempt. Hindi naman. Kasi nakakulong siya in the first place. So, pero wala namang contempt. Dokumentado Picture of the Week! Binawi na ng Bayo ang ad ng sabi ng iba o ng iilan ay racist. Kami ang tingin namin sa ad na ito na nagtatanong, what's your mix? Ay 50% confusing at 50% cyberbullying. Ako din! Hap-hap eh! Oo naman! Half German, half Shepherd! Ganun na! Kalahati ay nalilito kung ano ba talaga ang punto ng ad na ito. Ang kalahati naman ay nakahanap ng bagong titirahin at pagpipiestahan. Pero may porsyento din ang malilikot mag-isip at malikain ang pinagtripan ng ad. Sari-saring spoof ang nagsulputan sa internet. Ito na lang kayang ipalit nila. Palagay mo. Palagay ko, sumama ka na rin sa picture. Mukha ka din namang kabayo. Kaya hindi masasabi na talo ang Bayo sa ad na ito. Dahil ito na yata ang pinakapatok na ad na lumabas sa internet mula ng It's More Fun in the Philippines. Patrick Paes po, Dokumentado.